Creamline Coil Smashers Individual Stats, Bernadette Pons, Gemma Galanza, BDL, Kyle Negrito at Pangs Panaga, pasok sa top 10 players with high efficiency. CCS, dodominahin ang bawat department. Pero bago yung Card Strong, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga video. Una sa listahan si Bernadette Pons as she delivers 50% in receiving efficiency. Isa nga ito sa dahilan kung bakit napakaganda ng first ball ng Creamline. Good defense is the best offense, kaya't until now ay isa pa rin ang Creamline na nilook up ng ibang club teams sa PBL. Imagine 50% in receiving ay malaking tulong ito sa Creamline to make more offense. Next natin ang most improved player ng Creamline na si Bea De Leon, na sa ngayon ay nasa second place in blocking department. Pinatunayan nga ni BDL na she's not yet finished in her business. Isa nga sa nagpataas ng kanyang performance ay kontra sa Akari na kumubra ito ng mataas na blocking average of 1.17 block per set. Next natin ang isa pang middle blocker ng Creamline na si Pangs Panaga. Pasok nga si Pang sa top 10 in serving with an average of 0.33 ace per cent. Pinahirapan nga nito ang mga receivers ng kanilang kalaban kaya't easy ball ang balik sa kanilang kupunan. Sunod naman natin dito ang playmaker ng Creamline na si Kyle Negrito. Pinakitaan nga ulit ni Negrito na she's the best setter ng Creamline. Number 3 nga si Kyle Negrito in setting department with an average of 4.33 excellent sets per set. Although pangatlo pa lang ito ay hindi pa rito nagtatapos dahil marami pang laban itong haharapin. Maganda nga ang performance ni Negrito na naging daan sa Creamline na makuha ang sunod na panalo. Her playmaking gives attacker na makapag-contribute para sa team. Last but not the least ay si Gemma Galanza na pasok sa dalawang department. Number 5 in serving at number 8 naman sa spiking. Napakataas ng serving efficiency with 0.50 ace per set. Hirap nga itong ma-receive ng kalaban, especially ang mga floating service nito na mas nagpapalito ng mga receivers. Dahil nga rito ay hindi nakakapag-atake ng maayos ang other teams. Pinakitaan nga agad ni Gemma ang Akari sa kanyang services, kaya't hindi nakakapalagang power chargers sa kanilang laban. Maliban sa serving ay pang number 8 nga in spiking pa rin sa Gemma Galanza with 34.38% spiking efficiency. This means kung gaano ka overall player si Gemma na pasok sa dalawang department. These 5 players mean business talaga. Kaya't kapag nagsanib pwersa nga sila ay siguradong mahihirapan nga talaga ang kanilang mga kalaban. Dahil nga rito ay paniguradong mahihirapan ang opponents dahil kumbaga distributed nga ang department sa lahat ng players ng Creamline. Ikaw, Card Strong, sino ang gusto mong makapasok sa top 10 individuals in non-scoring and scoring department? Comment your thoughts below. So hanggang dito na lang muna, Card Strong. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga video.